Yun nga, Attorney Sal. At parang kung mapapansin natin, Attorney Sal, sa lahat na naging ombudsman, parang siya yung parang maraming binibigyan na pahayag. At yung mga kasamaan nga natin sa media, parang halos araw-araw pumupunta sa Office of the Ombudsman para sa mga interview. Kasi nga mahilig sa publisidad. Magtrabaho ka kasi, gaya mo si Martinez, hindi mahilig sa media. Si Morales din, hindi rin mahilig sa media. Si Desierto, hindi rin mahilig. Ikaw lang ang talagang mahilig. Gusto mo araw-araw nasa dyaryo ka. Siguro gusto nito maging senador. Politiko kasi, yan ang problema pag politiko. Ayan nga, Attorney Sal. Gutom sa publisidad. Mm-mm. Yan. Buti pa itong kapatid niya eh. Yung kapatid niya, hindi masyado eh. Si DILG John Vic. Mas okay pa sa akin to eh. Hindi masyado. Pag may mga ano lang, yung mga mahalagang issue lang talaga na kailangan niyang magbigay ng pahayag sa DILG, on behalf of DILG. Dapat turuan ni John Vic yan. John Vic, sino bang mas bata sa kanila? Kung si John Vic mas bata, turuan mo yung nakakatanda mong kapatid, John Vic. Ayan na, attorney. Ngayon po, Attorney Sal, dako na po tayo sa mga mensahe na ating mga kababayan. Ito po, mula kay isa nating masugid na taga-subaybay, Michelle De Castro. Tama na ang panlilinlang at panloloko. Katotohanan ay di na kayang takpan ng kasinungalingan. Nabudol mo na nga si VP Sara Duterte tapos siya pa ang humingi ng sorry sa mga OFW at sa mga taong bayan. Okay, Ayan. sumama ka na sa rally. Ayan. From Maldita May, depende yung Attorney Sal, sa takbo kasi ng utak ni BBM, instead na mapabuti tayo, lalo lang tayong lumulubog dahil sa mga illegal at pagbend nila sa law in favor sa mga gawain nilang illegal. Kaya sama ka na rin sa kalsada. Ayan. May isa pa po siyang pahabol na tanong, Attorney Sal. Attorney Sal, ano na po ang status ng kaso ni FPRRD sa Supreme Court at saka bakit po napakatahimik ng SC sa mga nangyaring pagbend ng law dito sa ating bansa? Wala eh. Marami kasing kaso dyan sa Korte Suprema. Kaya, Hmm. alam mo na, basta may kaso, nila namang kaso mo eh. Marami eh. Ganyan ta, ang Pilipino mahilig magkaso eh. Pero yung sa petition for writ of habeas corpus, tayo eh, umaasa na desisyon na nila. Kasi yung sa impeachment, desisyon na nila eh. Yan. Yan po. Kaya maghintay-hintay na lang po tayo. Ito naman po from Lynn Tasha. Hello po, Attorney Sal. Kung kagaya nila Romualdez at Marcos sa mga kurap, dapat death penalty for them. Wala nang naniniwala sa mga kuda ni Marco pabahay tapos babahain lang. Gawa muna tayo ng batas ng death penalty. Ayan po. Ito naman po from ito. Julieta Ilagan. Pag nagkaroon ng death penalty, si BBM ang unahin, sunod si Speaker, sunod si Zaldico. Wala na, bagsak na ang gobyerno, alis na kayo lahat dyan. Sa ngayon, guni-guni pa lang yan. Ang realidad, hindi pa natin alam kung kailan magaganap yan. Ayan. May pahabol pa si Julieta, Attorney Sal. Tama, Attorney Panelo, corrupt si Joel Villanueva. Sabi niya, hindi niya kilala si Alcantara. Pero may video na lumabas na pinakilala niya si Alcantara noong gusto ni Alcantara na kumandidato at mamigay pa ng akap. Yung corrupt si ganito, corrupt si gano'n, hindi mo basta masasabi. Hintayin mo yung sasakdal, pagkaroon ng paglilitis, desisyon ng korte, bago mo sabing corrupt ang isang tao. Ayan. From Odanil S. Nobil, Attorney, bakit kaya ito mga tao ni BBM patuloy na rin kahit alam na nila na walang jurisdiction ng Pilipinas sa ICC base sa mga pahayag mo? Sino kaya ang pwedeng magsampa ng kaso sa kanila for violating our law? Sino? Yung yung mga lumabag. Di ba may Opo. kaso na nga sa ombudsman, dinidismiss naman ng ombudsman, yung acting ombudsman na si Vargas. Di ba dinimanda na nga yung mga nang-aresto ng PRD? Dinismiss eh. Kaya nga sabi ko, revolutionary government para lahat ng mga yan, pwedeng ipakulong karaka-raka. Ayan. Ito naman po from Julie Rama, YouTube comment. Attorney Sal, pwede po bang manawagan ng mga mamamayang Pilipino sa United Nations na namamagitan sa pagdinig ng ICC sa kaso ni Tatay Digong at sila mismo ang magsabi na mali ang ginagawa ng ICC kay FPRRD? Wala. Wishful thinking din niya. Walang gagawin niya yung United Nations. Para pareho lang ang mga yan. Tsaka hindi rin under sa United Nations yung
Siguro yung Ayaw ICD. makaka-resolve ng problema ng PRRD. Ang Mm. pamahalaan ang gumawa ng paglapag sa saligang batas, tayong mga mamamayan na lumika sa pamahalaan na nagluklok sa kanila ang gagawa ng kaparanan para may balik si Presidente Duterte.